So yun, good day mga boss. For today's video, may gagawin na naman tayo dito ang panibago TMX 155. So ito po ay tinulak lang dito na may-ari kasi hindi po siya naandar. Matagal na daw siya napa-stock, almost 2 months. Kaya nag-decide na si boss na ipabak na lang yung makina niya para makita kung ano yung mga sira sa loob ng makina para ma-check na rin buong pyesa. Kaya naman samahan nyo ako mga boss na gawin tong TMX 155 na to. So ngayon uumpisa na nga pala natin hiwagin ang makina nito mga ka-idol. So una lang natin gawin, yan, natanggal na nga pala natin yung tambutso at naibaba na natin tong makina. Ito nga pala, kumuha tayo ng katulong. Ito nga pala yung aking pamangkin. Sa totoo lang talaga mga ka-idol na talaga naman napakahirap magbahak ng makina pagka ganitong mga TMX 155. Yan, mga linisin po, doon lang po tayo tumatagal. Katulad nito, yan, ipapalinis na natin to dito sa aking pamangkin bago natin hiwagin. Yan, kailangan kasi malinis muna yung labas bago natin hiwagin to para yung loob naman yung lilinisin natin mamaya. Kaya antayin lang natin mga boss na malinis tong ating labas ng makina bago natin baakin. Yan, kung makikita nyo naman ay makapal pa yung lupa-lupa niya at may langis-langis pa po siya. Tapos dito na nga pala mga ka-idol ay natapos na po natin palinisan yung labas. Yan, pinakuskus ko lang po ng steel brush. At hindi natin ginamitan muna ng kung anong liquid na pwede nating ibugadiyan kasi magdadamusak siya. Ito nga, natapos na nga pala linisan. So ngayon pwede na natin siyang hiwagin. Yan, unahin lang natin tong tappet cover. Tapos sunod natin tong cylinder head. Yan, baklasin lang natin. Patuloy natin baklasin to mga ka-idol hanggang sa mabaak po natin. Ayan, natanggalan lang natin yung mga push rod at saka yung mga tornilyo ng cylinder head. So ngayon sisikwatin na po natin to at para matanggalan natin tong cylinder head. Siya nga pala mga boss, ako nga pala ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa solid na suporta nyo sa panonood ng aking mga video at dun sa mga followers ko at saka dun sa subscriber ko sa YouTube channel. So maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta. So ngayon ituloy na natin to. Yan, nabaklas na po natin yung cylinder block. So dito nga sa part na to mga boss ay nakita ko na yung problema agad dito sa block. So maaari na po natin papalitan yung cylinder block kasi may mga tama na, malalalim na po yung gahit ng liner. Kaya sasabihin ko sa may-ari nito na papalitan na natin ang bagong block. So yung gahit nga pala nito sa liner nakukuha rin po sa katagalan mag-change oil. Kaya kayo mga boss, payo ko sa inyo, alagaan nyo po sa langis ang inyong mga makina. Napaka-importante po talaga na mag-change oil po kayo kada buwan para naman hindi po kayo magastusan ng malaki. Katulad nito, palit block na siya. So napakasakit na rin po nito sa bulsa. Almost nagkakahalaga po yung block pang mga replacement, nagkakahalaga po ng mga 2,000 or 1,800. So mga ganun po mga ka-idol yung replacement. So yung alam ko yung mga original napakamahal po, nasa 3K 4K po yung original niya na Honda. Kaya kayo kung ayaw nyo magastusan mga boss, alagaan nyo po sa langis yung mga alaga nyong motor. So napakamura lang po naman talaga ng langis para i-change oil nyo yung mga motor. At balik po ulit tayo dito sa aking hinihiwag na TMX 155. Kaya nga pala mga boss, may nakita po ulit ako na papalitan na natin dito yung clutch lining niya, sunog na at matigas na. Kaya ngayon papalitan na natin to ng clutch lining. Magpapabili tayo kay boss. Pagka ito pa rin po yung ikakabit nating clutch lining mga boss, ito po ay maaari po siyang dumulas na sa takbo. Kaya sasabihin ko na kay boss na papalitan na namin yung clutch lining niya kasi sunog na at matigas na. Para naman pag ginamit niya ay maninibago siya. Bakit ganito na yung hatak? Kasi gawa nung pinalitan na natin ang bagong lining at saka block. So balik po ulit tayo dito sa ating binabaak mga boss. Yan, patuloy po natin siyang binabaak. Ito na lang pong crankshell ang ating hindi pa natin nakakalas. Kaya ngayon tinanggalan natin mga tornilyo para po mahiwag na natin tong buong makina. So ngayon, ito natanggal na po natin yung mga tornilyo kaya pwede na natin siyang hiwagin mga boss. So pukpukin lang po natin siya ng rubber mallet para po mahiwag po natin. Siya nga pala mga boss, dahan-dahan lang po sa paghihiwag nito kasi yung mga washer baka po magkulang. Kaya ingatan nyo po mga boss yung mga washer niya sa transmission. So ito na nga mga boss, nabahak na nga natin yung makina. So ingatan lang natin to mga transmission is pagsamasamahin lang po natin siya ng isang lagayan para hindi po tayo malito mamaya pag kinabit po natin. Ayan po, siguraduhin po natin yung mga washer ay po siya magkulang kasi mahirap din po mga boss pag nagkulang yung mga washer ng transmission. So yan, kalasin lang natin, ibaon lang natin tong nahuhugot na bearing. Tapos dito nga pala mga boss, napansin ko nga pala sa kanyang sigunyal, yung side bearing po may problema na kaya papapalitan na rin po natin kay boss.
So magaspang na po siya umikot. Kaya papalitan na po natin to ng bagong side bearing. Tapos dito na nga pala mga boss, nagtatapos yung ating part 1 na video dito sa ating pag-overhaul ng TMX 155. So abangan nyo po yung part 2 nito mga boss. Doon na po natin siya bubuuin. Kaya hanggang dito muna yung video natin mga boss, kasi wala pa tayong mga piyesang pamalit dito. Kaya babalikan ko po kayo mga boss at ipapabili ko po muna sa may-ari nito yung mga kailangan na dapat ng palitan dito sa motor na to. So babalikan ko po kayo mga boss, hanggang dito na lang po. Abangan nyo po yung part 2. God bless po sa inyong lahat mga boss.